Gaano katotoo na ito raw Meralco Bolsa ay ino-offer na itong kanilang 6'10" big man na si Brandon Bates dito sa Magnolia Chicken Templados at ang magiging kapalit naman ay yung 6'10" player din ng Magnolia na si James Laput. Ibig sabihin magpapalitan ng mga big men ang mga nabanggit na teams kung sakasakali natanggapin ng Magnolia itong offer ng Meralco Balls. Depende na lamang yan syempre kung papayag itong Meralco o rather itong Magnolia dito sa ganyang klaseng offer. Kasi ang maliwanag dito, itong Meralco Balls daw interesado kay Laput dahil ito'y defensive player. Kaya nga ngayon, dito natin makikita talaga kung paano magiging sabihin natin gagawa ng adjustment si Coach L.A. Tenorio pag nakatanggap ng mga ganyang offer. May mga magsasabi na halos parehas lang ng laro itong si Laput at si Brandon Bates. Pero siguro magdedepende yan kay Tenorio kung tatanggapin niya yung offer. Lalo na at medyo sabihin natin nag-open ng PBA at ngayon pa nag-offer itong Meralco. Pero sa tingin ko pwede nga siguro gawing trade ito. Dahil itong si Brandon Bates, mas maganda yung shot blocking ability nito kaysa dito kay James Laput. Kaya sa tingin ko mas bagay ito dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali nga na makuha nila ang nabanggit na player, sigurado na magkakaroon ito ng mas magandang adjustment pagdating dito sa kanilang rotation. At yan naman talaga ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong si James Laput talaga ay isa dito sa mga players na pwedeng i-trade ng Magnolia. If ever nga na mangyari yan, sa tingin ko hindi naman magiging sabihin nating hadlang yung pagiging magka-rival company ng Meralco at ng Magnolia. Dahil nga itong Meralco naman, alam natin nakikipag-trade din yan sa kahit saang team, pati ng Magnolia. So sigurado namang makikinabang pareho itong Magnolia at itong Meralco Balls sa ganitong klaseng trade. Kaya good news na to para dito sa magkabilang panig kapag ito talaga ay natuloy na at nangyari. Ngayon naman, hindi lang Meralco at Magnolia ang merong mga preparasyon na maganda dito sa darating na season na mag-o-open mamaya. Kung hindi pati na itong Terra Firma Jeep. Ayon doon sa mga lumalabas na reports, ito raw Terra Firma ay determinado na gumawa ng move at magpaganda ng kanilang lalaruin. Lalo na at baka last conference na nila to. Dahil kahit naglalaro ngayon, itong Terra Firma, inamin ng kanilang management na sila ay for sale pa rin. So hindi na tayo magugulat kung sakasakali na ito nga ay team na mabenta pa rin. Itong Terra Firma kasi, kahit na mabebenta na raw, gusto nilang mag-iwan ng magandang impression doon sa mga fans kaya gagandahan daw talaga nila ang laro ngayon. Pero marami pa rin ang naniniwala na baka ipamimigay pa rin ng Terra Firma itong kanilang mga top players dito sa SMC pag nabigyan ng pagkakataon. Sa ngayon kasi yung mga top players na available dito ay si Kay Marcarino, si Mark Nonoy, si Luis Anggalang at syempre yung kanilang number 1 pick na si Jeyo Chu. Yan yung talagang mga sinasabi natin na pwedeng pag-interesan ng ibang mga teams. Magdedepende na lamang yan kung gaano pa katagal mananatili ang mga nabanggit dito sa Terra Firma. Dahil sa ngayon, marami pang gagawing adjustment itong Terra Firma doon sa kanilang roster. At kung ikaw naman itong lineup ng Terra Firma, kinakailangan pag-isipang mabuti kung alin ba dyan talaga yung nababagay sa iyo. Kung gusto talaga ng Terra Firma na gumanda yung kanilang role dito bilang team, kinakailangan syempre nagandahan din nila yung kanilang ipapakita sa mga darating na mga games dito sa Philippine Cup. Kung sakaling maganda yung performance nila, aba sa tingin ko magiging sabihin natin makatutulong yan doon sa mga interested buyers doon sa lineup. Tandaan natin, kamuntik na mabenta Terra Firma dito sa Star Horse, pati na rin dito sa Zamboanga Valientes, pero nauna pang mabenta ang Northport kaysa sa kanila. Kaya ito ang parang final season na talaga ng Terra.